Yung question ng ating kapatid, Brother Johnson, ano? Kung naniniwala ba tayo sa once saved, always saved? Gaya po ng binanggit ni Brother Johnson, kung ikaw ay minsang nananampalataya at nagpatuloy ka sa pananampalataya at kinamatayan mo sa pananampalataya, ligtas yun. Kumbaga, sa atin kasi, kapag nag-backslide ang isang tao, ibig sabihin yan, Brother Johnson, tinalikuran niya ang Diyos. Yes, Kung correct. tinalikuran mo ang Diyos, sa tingin mo ba maliligtas ka pa rin ng sa pamamagitan ng ganong bagay kung tumalikod ka? Yeah. So hindi ka maliligtas. Bakit? Kasi umalis ka mula sa kamay ng ating Panginoon. So ngayon, bigyan po natin ng ilang mga verses. Una, sa John chapter 15, verse 6, may ganito pong pangungusap. Tignan po muna natin itong John chapter 15, verse 6. Sabi diyan, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, take note po mga kapatid, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo. At ang mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Pansinin po natin mga kapatid, ano? Kapag ang tao hindi manatili kay Kristo, siya po ay susunugin. Sa madaling salita, mawawala sa kanya yung kanyang kaligtasan. Tama. Ngayon, tingnan niyo po ito sa Hebrews. Hebrews chapter 6, verse 4 hanggang 6. Napakaganda ng talatang ito. Ito ay reminder para sa atin na tayo po'y manandigan. Tayo'y magpatuloy sa ating pananampalataya. Tignan niyo po. Hebrews chapter 3, umpisa na po natin sa may verse 4. Anong sabi sa 4? Yeah. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, pansinin niyo po, ang tinutungkulan dito, yung mga naliwanagan, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu. Diyan muna tayo sa verse 4. Sa madaling salita, itong mga karanasan na ito, mararanasan lamang ng isang tao kung siya ay nasa ating Panginoon, kung siya ay nakalasap ng kaligtasan. Ang sabi diyan sa verse 5, tuloy natin. Verse 5, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng panahong darating. Verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos. Pansinin niyo po yung salita. Nahiwalay sa Diyos. Sa madaling salita, siya po ay dating nasa Diyos. Siya po ay dating naligtas. Pero kung siya ay mahihiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili, ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. So dito, Brother Johnson, napakalinaw, no? Yan. Na kung ang isang tao daw ay naliwanagan, nakalasap, nabahagian na ng kaloob ng banal na Espiritu, pagkatapos tumalikod, umalis, nahiwalay sa Diyos, ay hindi na siya maaaring baguhin pa sa pagsisisi. Sa madaling salita, hindi totoo yung once saved, always saved. Kasi ang mangyayari niyan, dapat ligtas pa rin yung taong binabanggit dito, Brother Johnson. Kaya nga, last time, nagkaroon ako dyan ng siguro mga 2009 or 2010, meron akong kadiskusyon tungkol sa once saved, always saved. Tanong ko sa kanya, kapag ba ang tao tumalikod, ligtas pa rin? Sabi niya, ligtas pa rin. Next kong question, sabi ko sa kanya, kung yung tao na yon sumamba na sa ibang Diyos, ililigtas pa rin ba siya ng Diyos? Sabi niya, ligtas pa rin. Sabi ko, paano nangyaring ligtas pa rin yon? Eh yung Diyos na sinasamba niya, hindi na yung dati niyang Diyos. Ibang Diyos na. Tama. How come na ililigtas pa rin yon? Kaya doon nakita natin, yung hindi tugma, hindi sang-ayon sa Biblia, yung ganong klase ng katuruan. Kaya nga ang sabi po sa atin, bago ko ibigay kay Brother Johnson, yung nasa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 2. Tingnan niyo po yung talatang ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 2. Tignan po natin, yung condition para manatili ang iyong salvation. Sabi diyan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung, nakikita niyo po yung conditionality, paano daw mananatiling ligtas? Kung matyagan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kapag nagsumampalataya ka lang ng walang kabuluhan, ay hindi mananatili yung kaligtasan. Kaya nga ito may kita po natin mga kapatid. Tandaan natin, ang salvation ay conditional. Paano tayo maliligtas? By faith. By God's grace through faith. May condition, dapat mag-response ka dun sa biyaya ng Diyos. Ngayon, paano ito mananatili? May condition pa rin. Manatili ka kay Jesus. Ingatan mo yung pananampalataya.
para nang sa ganon, yung kaligtasan ay manatili sa iyo. Mawawala ang kaligtasan kapag tinalikuran mo si Jesus, pag nireject mo ang ating Panginoon, Brother Johnson. Yan.